Umabot sa 2,000 residente ng Lucena City ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng AIX program. Paliwanag ng DSWD, may mga sinusunod silang kriteria sa pamamahagi ng tulong. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mara Grazula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Walang patid ang pasasalamat ng mga residente sa Lucena City matapos na matanggap ang tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Napakalaking tulong po sa amin na mangyari itong ganitong sitwasyon. Maraming salamat po, lalo na sa DSWD. Salamat po sa DSWD. Malaking tulong po ito para sa aming mga mahihirap. Salamat po. Isinabay ng kagawaran ng payout ng assistance to individuals in crisis situations o AIC sa kanilang anibersaryo kung saan umabot sa 2,000 benepisyaryo ang natulungan sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, nilinaw ni DSWD4A Regional Information Officer Joseph Arceo na nakadepende sa pangangailangan ng benepisyaryo ang halaga ng ayudang natanggap nila. Bukod dito, may mga sinusunod ding kriteria ang kagawaran para mapabilang sa AIX program. Sino yung qualified? Basically po ito yung mga indigent, yung mga higit na nangangailangan, yung mga in crisis, yung kailangan ng tulong. So, base po yan sa assessment, kasi kailangan mag-submit sila mga dokumento, i-assess ng aming social worker. So, sila po yung mga pwedeng kumuha niyan. Ang AIX ay isa sa mga social welfare services na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon at pagkain para sa pangangailangan ng isang tao o pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Mara Grazula para sa Balitang Pambansa. Isa sa mga nais matunggunan ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang food inflation. Ito ay para kontrolin ang presyo ng pagkain at tiyakin ang food security sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JB Santiago ng IBC 13. Food inflation. Yan ang isa sa top priority na matugunan ng alyansa para sa bagong Pilipinas para kontrolin ang presyo ng pagkain at tiyakin ang food security sa bansa. Inilahad ni dating Senate President Tito Soto ang kanyang proposal na bilhin ng gobyerno ang 50% ng produksyon ng mga magsasaka. Inihalin tulad niya ito sa Food Terminal Incorporated o FTI noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. na direktang nagbebenta ng murang agricultural products sa mga consumer. The effect is that the government may be able to buy from the farmers at their price. Of course, tatamaan yung mga middleman dito. Babalik din naman sa gobyerno yung pera eh. Ganon din ang epekto nun sa kanila. At definitely, yung mga farmers, makikinabang, pati fisher po. Si dating Senador Manny Pacquiao naman, isinusulong ang production, distribution, and consumption framework para ma-regulate ng mas maayos ang basic commodities. Also, nakukontrol din yung presyo pagdating sa market kasi ang nahihirapan naman yung mga kapiranggot lang yung pera pang budget sa pagkain. Iminungkahi naman ni Axis Representative Erwin Tulfo na ibalik na lang sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihang mag-angkat at magbenta ng bigas para mapatatag ang presyo nito. Let the NFA do its job. Otherwise, ginawa lang po nating bodega ngayon ng NFA. Suportado naman ni Deputy Speaker Camille Villar ang direktang pagbili ng gobyerno ng bigas mula sa mga magsasaka. Right now, for us to bring down the price of rice as soon as possible, we may have to look into the government subsidizing or buying the rice for the farmers. In the longer term, yes, perhaps the RTL should be reviewed like all laws. Tiniyak ng alyansa para sa bagong Pilipinas na patuloy nilang isusulong ang mga hakbang na makakatulong sa sektor ng agrikultura, alinsunod na rin sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa.